Paglala ng tensyon sa South China Sea, posible daw po makaapekto sa bansa ayon sa isang think tank group. Sino itong palaisip na ito, ha? Erlo Bringas, ano daw epekto, Erlo? Nagbabala ang mga eksperto at diplomat sa lumalalang tensyon sa South China Sea at iba pang kritikal na daanan ng kalakalan. Kami lang sa mga tinututukan ngayon ang joke points, ang Strait of Malacca na maaaring maapektuhan ng lumalakas na presensya ng militar ng United States sa rehiyon. Ayon sa Asian Center of Philippine Strategic Studies, nagpahayag naman ng pag-aalala rin ng Singapore sa kaguluhan sa Strait of Hormuz na maaring dry run lamang ng mas malawak na sigalot. Sa gitna ng mga pangyayaring yan, nanawagan ng mga retiradong diplomat ng Pilipinas ng mas balanse at malayang patakarang panlabas. This is Singapore's Foreign Minister Vivian Balakrishnan warned on April 22nd, just a few days ago, that the current disruption in the Straits of Hormuz is just quote-unquote a dry run, a rehearsal, a practice. Higit nila na dapat pag-ibayuhin pang diplomasya habang pinipigil ang agresyon kasabay ng pakikipag-ugnayan sa bansang China. Binigyan din ng Asian Center of the Philippines ang pag-iwas sa pagiging pawn ng anumang malaking bansa sa geopolitical conflict. The Philippines is neither a pawn nor a proxy. In fact, the Philippines can play as a middle power that can mediate between competing pressures and shape the regional agenda through strategic multilateralism. How can we do that? By deepening BCM with China. The Philippines can demonstrate that territorial disputes can be managed diplomatically without conceding sovereign rights. Isa sa iminungkahi ay ang joint venture sa langis at gas sa West Philippine Sea na magbibigay ng mas malaking bahagi para sa Pilipinas. Patuloy naman ang Bilateral Consultative Mechanism o BCM sa pagitan ng Pilipinas at China na layong paigtingin ang komunikasyon at kooperasyon sa rehiyon. May mga kritikong nagbabala sa posibleng pagguho ng soberanya dahil sa mga estratehiya ng China gaya ng shelving of disputes at paggamit ng economic influence. Sa kabila nito, binigyan din ng halaga ng kasaysayan bilang simbolo ng matagal ng ugnayang pandagat at pangkultura nilang Pilipinas at China. Sa huli, binigyan din ng konsepto ng Maritime Community of Shared Future o MCSF na nagtataguyod ng dialogo, kooperasyon at kapayapaan sa halip na komprontasyon. The main purpose of this vision is to promote cooperative ocean governance, sustainable resource use, and pursuing maritime security, which is aligned with the broader global vision of China of a community with a shared future for mankind. And if you will look at the whole document of this concept, it emphasizes cooperation over competition. And this aims to reshape the global maritime governance in fairer and more inclusive direction. Erlo Bringas para sa 100% Balita.